Ang title po ng Hebrews chapter 12 na aking iginayak ay ang takbuhin at ang disiplina ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung ano ang takbuhin ng isang mananampalataya at gayon din, kaakibat nito yung kanyang pagdisiplina. Alam niyo po, ang mga atleta po, hindi po yan bastang, halimbawa sa Manny Pacquiao, hindi naman po siya basta susugod sa ring eh. Di ba? Mahabang preparasyon. May mga training, yung may mga inaalis siya para makapagpatuloy or maging maikondisyon, maihanda yung kanyang sarili. Ganun din po yung mga mananakbo at iba pang mga atleta. Okay? Hebrews 12 verse 1 to 11 po ang ating pag-uusapan ngayon. Hinati ko po itong 11 talata na ito sa tatlong bahagi. Ang una po, sa verse 1 ay ang elimination. Sa verse 2 ay ang concentration. Actually, verse 2 and 3 po yun. Sa verse 4 hanggang 11, ito naman yung correction. Okay? Tingnan po natin kung ano yung ibig ko pong sabihin na elimination, concentration, and correction dito sa Hebrews 12 verse 1 to 11. Okay? Hebrews 12 verse 1, elimination. Usually po, alam naman na natin, pag elimination, tatanggalin, aalisin. Sabi dito sa verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Okay. Ang tanong, sino po ba yung napakaraming saksi daw? Napaliligiran daw tayo nitong napakaraming saksi na ito. Wala pong iba yan, kundi yung pinag-usapan po natin nung isang linggo. Ito po yung mga bayani ng pananampalataya na nabanggit po sa Old Testament. Sila Abel, sila Abraham, sila Noah, sila Moses, sila David, sila Samuel, etc., etc. Na hindi po naging madali ang buhay, pero sila po ay tunay na nananalig, nagtiwala sa Diyos sa kanilang mga buhay. Sila po ang in-example nung sumulat ng Book of Hebrews. Kaya po, sila yung titignan natin na, sabi, napakaraming saksi. Kaya, sila po, may naging takbuhin. Tayo rin po ay inaasahan na may takbuhin haharapin bilang mga sumasampalataya sa Diyos. Kaya ang panawagan ng sumulat, ano daw? Alisin, tanggalin ang alin daw? Mga balakid. At gayon din ang kasalanan na siyang umakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Saan po ba kayo nakakita ng mananakbo na may dalang maleta or may dalang backpack or may dalang payong or anuman na maaaring maging hadlang sa kanyang pagtakbo? Wala po. Diba? Ang mananakbo po, ang tinutukoy po ditong takbuhin, alam niyo po, hindi po yun yung pabilisang takbo eh. Yung takbuhin tinutukoy po dito ay yung marathon. Alam po natin ang marathon, hindi po yan maiksing takbuhin. Napakahabang takbuhin po niyan. Milya-milya po yan. Pinakamahina siguro 3 or 5 kilometers para sa mga beginners. Pero ang takbuhin po ng marathon, ito po ay tinatakbo ng ano? Ang layunin, ang goal sa marathon, matapos. Makatapos. Yan po ang takbuhin na inihanda para sa atin. Tayong mga mananampalataya, sinasabi natin, sumasampalataya tayo sa Diyos. Sumasampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Meron tayong takbuhin. Gaya ng mga pinag-usapan natin sa Hebrews 11, yung iba inabot na ng kamatayan, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Tayo po, ang inaasahan po sa atin, ituloy natin ang buhay. Yung buhay mo bilang sumasampalataya kay Kristo, ito ay isang takbuhin, ito ay isang marathon. Upang magawa mong ayusin, maging maayos ang iyong takbuhin, alisin yung mga balakid. Alisin ang kasalanan. Kasi bakit? Ito po ay hadlang. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, wala kang makikitang tumatakbo sa marathon na merong dala-dala. Kaya nga po ang mga damit nila, halos talagang kung ano yung pinakamanipis, pinakamaiksi, para maging komportable yung takbuhin nila, kahit sa sapatos nila. Okay? Kaya po dito, ang sinasabi sa atin ng sumulat, dahil may takbuhin na kagayak sa ating harapan, alisin muna natin yung mga bagahe, yung mga balakid, kasi magiging sagabal ito.
Katulad na lang halimbawa, lumalakad ka, tumatakbo ka sa buhay mo bilang Kristiyano. Anong balakid? Kasalanan. Ano pang ibang balakid? Kung ang trabaho mo, balakid yan sa iyong paglakad sa buhay bilang Kristiyano, inaagaw yung panahon mo para sa Panginoon, hadlang yan. Hindi masamang magtrabaho dahil ang Biblia rin ang nagsasabi, kinakailangan nating magtrabaho dahil wag daw pakainin ng tamad. Kung nagtatrabaho ka, mabuting bagay yan. Pero kung itong pagtatrabaho mo ay nagiging hadlang sa iyong pagtakbo para sa Panginoon, alisin yan. O kung ano man yung negosyo o relasyon o mga kaibigan na nagkakaladkad sa iyo sa maling pamumuhay, balakid yan. Alisin yan. Dahil yan yung magiging hadlang at sagabal sa iyong takbuhin. Verse 1, elimination. Alisin ang mga bagay na nakasasagabal. Verse 2 and 3, ang sabi, concentration. Kanino tayo magko-concentrate? Sinasabi na sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi dito, isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Kanino daw tayo magpo-concentrate? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus dahil siya po ang pinagsimulan at hanggang katapusan ng ating pananampalataya. Alam niyo po, yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus hindi naman lingid sa atin eh. Yung pagpapahirap na dinanas niya, tinanggap niya po yun. Bakit? Kasi po ang inaasahan po ng Panginoong Hesus, yung bunga ng kanyang ginawang sakripisyo o pagdurusa ay para sa ating ikabubuti. Kaya nga po lang to, alam niyo tawag po doon ay Good Friday, yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Kasi it is for our good. Hindi niya inalintana. Bakit? Kasi higit na mabuti yung tinitignan ng Panginoon na bunga o epekto ng kanyang kamatayan sa krus. Ito'y walang iba kundi ang pagtubos sa taong mga makasalanan. Ito yung bunga nun ay ang mga taong mapupunta, mapaparusahan sa impyerno ay maliligtas sa tiyak na kaparusahan. So, hindi po inalintana na ng Panginoon yun. Tinanggap niya na po yung dusa na yun. Bakit? Alang-alang sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Anong naging bunga naman nun? Andun na po tayo sa kaligtasan natin, kapatawaran ng ating mga kasalanan, pagkakatubos sa atin. Higit lalo po na ngayon po ay nandun po siya sa kanan ng trono ng Diyos. Anong ginagawa niya doon? Siya po ang namamagitan para sa atin. Yan po yung napakagandang ginagawa ng Panginoon. Kalaban natin, natapos na yung istorya nung namatay na siya sa cross, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi po hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy po yun. Dahil ano? Hindi pa kasi tayo perfect eh. Di ba? Oo, binayaran niya na yung kasalanan natin, pero nakagagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Ngayon, sinong namamagitan para sa atin? Pag humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, pag nagpe-pray tayo na may mga nagawa tayo, sinong namamagitan sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi dito, kay Jesus lamang kailangan ituon yung ating mga paningin. Dahil sa Kanya, nakasalalay ang simulan, ang katapusan ng ating pananampalataya. Sabi dito sa verse 3, isipin ninyo kung ano ang tiniis niya na pag-uusig sa mga makasalanan. Diba? Naalala po natin, on the way to the cross, duraan, suntukin, sipain, sapakin, lagyan ng koronang tinik sa ulo, latiguhin. Lahat yun. Mga makasalanan ng gumawa sa kanya noon. Pero, tinanggap ng Panginoon yun. Bakit? Sabi niya, para hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Yan, alam niyo po ang kagandahan na nagagawa na nakafocus sa Panginoon. May isang pangyayari po sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 14.
nung ang Panginoong Hesus po ay nakita ng mga alagad, sila po ay nasa bangka. No? Nasa laot sila at binabayo sila ng bagyo at may nakita po silang naglalakad sa tubig. Natakot sila. Sabi nila, multo! Pero hindi nila alam ang Panginoong Hesus yun. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Peter, Panginoon, kung kayo po yan, hayaan niyo akong makalapit sa inyo dyan. Ano sabi ng Panginoon? Halika dito. Nakasakay sila sa bangka, may dagat, ang Panginoong Hesus nasa banda doon. Ang sabi ng Panginoon, halika. Ano ginawa ni Pedro? Bumaba sa bangka. Gagawin ba natin yon? Hindi natin magagawa yun. Pero nagawa ni Pedro, bakit? Nakatuon ang paningin niya sa Panginoon. Nakababa siya ng bangka, nakalakad siya sa dagat, pero nung nalingat siya, naalis ang focus niya sa Panginoon, nakita niya lumalakas ang unos, ano nangyari? Nangamba siya. Naalis ang focus niya kay Jesus Christ, kaya siya ay unti-unting lumubog. Natakot siya, Panginoon, tulungan niyo po ako, ako'y lumulubog. Pero nung pagbaba niya ng bangka, naging posibleng lumakad siya. Bakit? Nakatingin siya sa Panginoon. Ang kinakailangan po, sabi nga kanina, sa takbuhin na mayroon tayo, ang focus natin saan? Sa Panginoong Hesus lamang. No? Kinakailangan una, we have to eliminate things. Ialis natin yung mga bagay na sagabal sa ating takbuhin. Pangalawa, kinakailangan nating mag-focus. Focus kanino? Sa ating Panginoong Hesus lamang. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. He is the author and finisher of our faith. At alam niyo ba mga kapatid, kung naaalala niyo, babalikan pa rin natin yung eksena na ang Panginoong Hesus ay nakapako sa cross. Di ba? Hinahamak siya ng mga tao. Hinahamak siya ng mga opisyal. Hinahamak siya ng mga religious leaders. At ng mga tao na nakatingin sa kanya habang siya'y nakapako sa krus, ultimo yung mga katabi niyang kriminal, kaliwat kanan, ay hinahamak din siya. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Pati na rin kami. Sabi lang ganon. Hindi kaya-kayang gawin ni Jesus Christ yon. Kaya po niya. Imposible yon? Hindi imposible sa Panginoon yon. Kaya niyang gawin yon. Kaya lang, magagawa niya lang tayong iligtas kung hindi niya ililigtas ang kanyang sarili doon sa cross. Yun po yung katotohanan. He did not save himself from death on the cross in order for us to be saved. Yun po yung beauty of the cross. Kaya siya naipako sa krus para bayaran ang kasalanan natin ng mga tao. Yun lamang yung magiging acceptable payment sa Ama. Kabayaran ng ating mga kasalanan. So we have to fix our eyes on Jesus Christ. Period. Hindi po tayo titingin sa kapwa natin, hindi tayo titingin sa mga naglilingkod sa church o mga tagapanguna sa church. Kay Kristo lamang po tayo dapat nakatingin. Sa kanyang concentration po natin. Bakit? Alam niyo ba, pagka tumingin tayo sa tao, ay nako, hindi ka makakapagpatuloy. Dahil ang tao, pag nakita mo, it will not always encourage you na magpatuloy. Kahit yung mga naglilingkod, kahit yung mga leaders sa church, hindi yan ang dapat nating tignan. Ang Panginoon lang ang pinakamabuti at karapat dapat na tignan natin. Unang-una, ang Bible po ang nagsasabi. Let us fix our eyes on Jesus Christ. Ngayon, 4 to 11. Ano naman ito? Correction. Bakit correction? Mga kapatid, kung ikaw ay sinasabi sa atin, no, alisin yung mga bagahe, alisin yung pabigat, i-focus ang paningin sa Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi mo ito ginagawa, bilang Ama natin, meron siyang correction. Ano pa isang ibang term na tawag sa correction? Disiplina. Okay? Tingnan natin yung mga talata. By the way, yung 4 to 11, ang nilalaman niyan ay yung 4 na reasons bakit tayo dinidisiplina o bakit tayo kinukorek ng Diyos. Unang-una, dahil tayo ay kanyang minamahal. Pangalawa,
tinanggap niya tayo bilang mga anak. Pangatlo, upang matuto tayo at mapabuti. At gayon din, at ito ay magbubunga ng matuwid na pamumuhay. Tingnan po natin, no? Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Kasi buhay pa sila eh. Diba? Yung mga kausap, yung mga sinulatan. Hindi katulad nung binanggit sa Hebrews 11, karamihan sa kanila, pinatay talaga. Alang-alang sa kanilang pananampalataya, ayon sa kanilang pakikipaglaban sa mundo na ito, sa kasalanan. Okay? Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nakalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Ganyan muna po tayo. So, una, minamahal, kaya tayo dinidisiplina dahil mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, sabi doon kanina sa verse, tinanggap tayo bilang mga anak. So, sino lamang daw yung tinanggap ng mga anak? Ang sabi doon sa mga talata, next verse, yan. Sa Romans 5:8, pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin paano nang si Kristo ay namatay sa krus noong tayo ay makasalanan pa. Di ba? Pinakita niya ang kanyang pag-ibig nang tayo ay makasalanan pa. That's love. Ngayon, yung acceptance naman bilang anak, ang sabi dito sa John 1:12, subalit ang lahat ng sa kanya tumanggap at sumampalataya ay ano daw? Binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, dun po sa mga talatang una kong binasa, no, sa verse 4 hanggang 7, nag-picture out po dito ang sumulat ng relasyon ng ama at anak. Ng magulang. Di ba? Mga kapatid, sino ba naman sa atin ang hindi nakaranas ng palo nung bata tayo? Di ba? Bakit? Pagkatapos tayong paluin, ano sasabihin sa atin? Anak, pinalo kita kasi mahal kita. Sumagot ba tayo? Anong mahal? Ano yan? Scam? Mahal mo ako, sinaktan mo ako. Ito, puro latay ang sakit. Meron bang nagmamahal na nananakit? Scam yan! Hindi. Totoo, mahal. Dahil ang Biblia po, ang Diyos po ang nagpapatunay. Na ikaw na anak niya, na ikaw na nahalik sa Kanya, ikaw na nagtiwala sa Kanya. Kung meron ka nagagawa na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, pwede kanyang paluin. Tayo ng mga magulang, nagawa nating paluin yung mga anak natin pag may nakita tayong ginawa nilang mali. Bakit? Pinagtripan lang ba natin sila? Kaya natin sila pinalo? Hindi. Tingnan natin, kayong mga magulang, isipin ninyo, sino ba sa inyo namalo ng anak na trip-trip lang? Ala, di ba? Napalo po natin sila dahil meron silang nagawang mali. At ginagawa natin iyon, bakit dahil natin ginagawa? Upang ituwid sila. Or matuto sila para hindi na sila uulit na magawa yung bagay na yun. At ang kagandahan pa nito, balikan natin yung verse, ano? Tinatanggap niya bilang tunay na anak. Sa atin, mga tao, pwede ba paluin yung anak ng iba? Kahit gusto mong disiplinahin? Hindi, kulong ka. Diba? Ma'am, alam natin yan, diba? Ang mga mamamahalo ng anak ng iba, didisiplinahin mo ang anak ng iba, hindi pwede yan. Kung tayo po ay dinidisiplina ng Diyos dahil may mga nagawa tayo, kasi gusto niya, itatama yung landas natin. Itutuwid niya yung landas natin. Bakit? Kasi mahal niya nga tayo. Pangalawa, tinanggap niya kasi tayo bilang mga anak. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Diba? Ang ganda, no? So yung mga anak, no? Kayo, mga anak pa kayo ngayon, but hindi pa kayo magulang. Kung naaalala niyong napalo kayo noon, hindi scam na sinabi ng magulang niyong mahal kayo. Totoo that they love you. Kahit ako sa mga anak ko, alam nila kung gaano ako kabagsik magdisiplina noon. Hindi nga lang na inabot ni Pen.
Kasi medyo chill na ako nung nagkakaedad. Pero silang si Van, si Jaja, at saka si June, naranasan po nila kung gaano po ako magdisiplina. Pero hindi po ako namamalo ng napagtripan ko lang. Nainis kasi ako sa itsura mo eh. Hindi. Namamalo ako kasi may nagawa sila. Alam mo, madalas ko silang mapapalo noon sa isang kadahilanan. If I find them disrespectful sa nanay nila. Kasi mula na nag-asawa kami ni Grace, na nagkaanak kami, alam ko ang lahat ng sacrifices nila. Kaya doon nagpapanting yung tenga ko every time na maririnig at makitaan ko yung mga anak ko that they are being disrespectful sa kanilang nanay. Alam nila na yan ang dahilan ko lagi pag sila yung nadidisiplina. Karapatan ko yun dahil mahal ko sila. Gusto ko silang lumaki ng nasa ayos. Diba? Alam niyo naman eh. Hindi ko kayo pinalo ng trip-trip lang. At bagamat feeling nyo scam. Kasi ang sakit eh. By the way, isa pa to. Mabuting bagay na nang didisiplina ang magulang na namamalo. Pero, there are times kasi naman po, na may mga magulang naman na nagdidisiplina not in a right way. Alam niyo yun? Namamalo pero halos ikamatay na ng bata yung palo. Yung may hawak na 2x2, hataw dito, hataw doon, kung saan tamaan, bahala na. Sabihin mo bang mahal mo yun? No, hindi. That's not love. That's unloving. Kasi, ang tunay na pagdidisiplina, andyan yung pagmamahal. Pero yung wala ka na sa sarili mo, yung kung ano yung tamaan, ano yung ipampalo mo, kung saan ba. No. Di ba? Tinuro naman po sa atin saan tayo papalo. Hindi sa likod, hindi sa ulo, hindi sa dibdib, sa puwit. Kasi yan po yung puro muscle eh. Yung sakit niyan, mag-stay yan ng onte. Then yung bata mapag-iisip, tama nga, ano? Kaya ako napalo kasi may mali ako nagawa. Diba? At napakasakit naman din po ng may mga magulang na hindi kayang disiplinahin yung mga anak. That's sad. Huwag niyong akalaing mahal na mahal kayo ng magulang niyo kasi hindi kayo pinapalo. That's bad. Ang lahat ng magulang kinakailangan, matutong paluin ang anak kung kinakailangan. Hindi trip-trip lang kung kinakailangan. Okay? Kanina po, all glory to God, no? Kanina po, na-observe ko yung mga bata, si Kambal. Pumasok sila dito. First time ko na-observe. Pumasok sila dito, ongoing na po ang service. Tapos, isa-isa nilang minanuhan mula sa likod. Hindi ko alam kasi yung section na to, mas marami may konting edad. Pero section na to, inisa-isa nila, nagmano sila, tapos yumayakap. Sabi ko, wow. Hindi ito common. So sabi ko, it's all glory to God kasi ang laki ng impact ng magulang sa paglaki ng mga anak. Okay? Kaya po yung mga anak, na makikita niyo yung mga bata na medyo parang ang hirap namang anuhin ito, bakit ganun? Baka hindi nakakaranas ng palo. Or, baka naman napapalo pero sobra-sobra na halos patayin na yung bata. Sobrang kulang, masama. Sobra-sobra, masama. Dapat yung tama lang. Tayo naman din, ganun tayo kung papaluin tayo ng Panginoon, kung didisiplinahin tayo, tama lang din eh. Pero ito'y ayon pa rin sa kanyang kalooban. Ayon din sa kanyang layunin. Okay, so una, minamahal tayo. Pangalawa, tinatanggap tayo bilang mga anak. Sa 8-11 naman, ang sabi dito, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak ng Diyos. Kundi kayo'y mga ano daw? Anak sa labas. Kaya masiyahan ka kapag pinapansin ka ng Diyos. Tinatama ka niya, dinidisiplina ka niya kasi anak ka niya. Pero kung hindi ka pinapansin, anak ka sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Kung tayo po ay nagpapasakop sa ating mga ama o mga magulang, higit lalo sa ating Panginoon. Okay? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasin ang kapayapaang
bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Iiyak ka, sakit eh. Minsan may latay pa eh. Di ba? Minsan magdadamdam ka pa sa magulang mo eh. Kung tagang mahal niya ako, bakit nga ako sinaktan? May bilang pa yung palo. Alala ko sila nun, may bilang yung palo eh. Tsaka yung belt ko nun talagang genuine leather. Pero alam mo, kung nakaranas ka ng palo, may realization. Di ba? At pag may realization, may learning. At pag mayroong learning, anong bunga nun? Inaayos mo na yung mga next move mo. Yung mga next step mo, nagiging cautious ka na. Bakit? Ayaw mo nang maulit. Diba? Ganon din sa atin, sa pagko-correct sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Mahal niya tayo. Mabuti ang Diyos. Pero Diyos ay banal. Binigay niya sa iyo, tinanggap ka niya bilang anak. Tatanggapin mo rin kung paano kang ituring ng iyong mga magulang na kapag may mali ka, itatama ka niya. Okay? So dito, una, minamahal niya tayo. Pangalawa, tinatanggap tayong mga anak. Pangatlo, upang matuto tayo at mapabuti at gayon din magbubunga ng matuwid na pamumuhay. Tignan niyo po yung mga bata na lumaki ng well-behaved. Natuto yan sa palo. No offense po, no offense. Alam niyo po yung mga bata na lumaki sa lolo't lola. No offense. Medyo hindi po sila nadidisiplina. Hanggang dumating ang araw na mahabang-mahaba na ang sungay nila, yung mga lolo't lola nila na ibinigay ang lahat sa kanila, pagmamahal, material, susuwagin na nila. Bakit? Hindi na itama. Maliit pa lang ang sungay, hindi na ilagay sa tama. Ganun po kahalaga ang pagpapalaki ng tama sa mga bata. At yun din po ay biblical pattern po natin na ginagawa ng Panginoon sa mga itinuturing niyang anak, mga minamahal niya, na itinutuwid din. Para sa ating ikabubuti at para sa buhay na matuwid. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakilang pangako upang makaiwas kayo sa pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Sa verse 10 to 11 naman ng Philippians chapter 1, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Ama. Kanina, ang sabi, kinakailangan alisin natin yung mga bagahe, yung mga sagabal. At tapos, mag-concentrate tayo kay Jesus Christ. Kung hindi mo magagawa yan, kikilos pa rin ng Panginoon kasi anak ka niya. Itatama niya yung landas mo. Itatama niya yung direction mo at yung kanyang pagtatama, it will lead you na mapabuti ka at yung buhay mo ay maging matuwid. Ganyan din po sa tao, sa mga magulang. Ang mga bata na nakikita nating pasaway, sino napipintasan? Yung magulang. Ibig sabihin, hindi napalaki ng tama yung bata. Ganon din sa ating Panginoon. Kung makikita ng tao sa buhay mo na parang walang habas kang gumawa ng kasalanan, parang hindi ka natatakot sa Diyos, isipin nila, siguro naman pero anak sa labas. Kasi hindi itinatama. Pero kung ikaw magbabago ang buhay mo at makikita ng madla na nagbago ang buhay mo dahil sa iyong relasyon sa Panginoon, magre-reflect yan. Makikita nila, ay itong tao na ito, kilala ko ito eh. Pero dahil simula nang nakakilala sa Panginoon, nagbago ang buhay niya, yan yung bunga ng pagtutuwid ng Diyos. Mga nararanasan tayong masakit, mga troubles or problema, kasi may nagagawa tayong mali. Tama, di ba? Tignan niyo po ang Israel. Kung babasahin niyo po ang Book of Judges, ang bansang Israel, sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kinalimutan nila ang katapatan ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tinutuwid sila. Anong ginagawa? Pinapalo sila ng Diyos. Nagpapadala ng ibang bayan, sasakupin sila upang maranasan nila yung buot ng Diyos. Tapos, lalapit na naman sila sa Diyos. Hihingi ng tawad.
Yun yung cycle. Si Jonas, yung nilunok na malaking isda. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Pumunta ka doon sa Ninive, sabihin mo doon sa mga tao na yun yung aking kahatulan. Pag hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, wawasakin ko sila. Anong ginawa ni Jonas? Ayoko nga. Ayoko yung mga taga Ninive na yan eh. Andito ang Ninive. Ang ginawa ni Jonas, pumunta sa kabila, nagbangka. Bumagyo. Ang sabi ng mga tao, naku po, pinarurusahan tayo ng Diyos. Sabi ni Jonas, hindi. Kasalanan ko yan eh. Kasi sumuway ako sa Diyos. Sige, tapon niyo ako sa dagat, tingnan niyo. O nung tinapon siya sa dagat, pumayapa ang dagat at siya'y nilunok ng isda at dinala siya ng malaking isda doon sa lugar kung saan siya pinapupunta ng Panginoon. Si Ananias tsaka si Sapphira sa Book of Acts chapter 5. Mga mananampalataya na sila pero naging sinungaling sila. Anong sabi nila? O sa mga apostol, ito na po yung pinagbentahan ng lote namin. Ito na lahat yung pera. Pero anong ginawa nila? Hindi naman pala yun ang lahat. Ibinulsa nila yung ibang bahagi. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Sabi ni Pedro, hindi kayo sa tao nagsinungaling. Sa Diyos kayo nagsinungaling. Alam niyo, pag sabi ni Pedro, tumba, patay si Ananias. Maya-maya dumarating yung asawa niya. Totoo ba na yan lang yung pinagbentahan ninyo ng pag-aari ninyo? Opo. O ayan, yan yung mga tao. Tingnan mo yan, dumarating na yan. Sila ang naglibing sa asawa mo. Ngayon, ikaw naman ang ililibing nila. Tumba. O. Pinatay din si Sapphira. Sinungaling. Kakatakot. Ginawa po ng Panginoon yun kasi meron silang ginawang kasalanan. Palo. Dagok. Minsan po, yung palo ng Diyos, yung pagtutuwid ng Diyos, minsan naman hindi naman siya masyadong masakit. Pero, kaya niyang gawin na bawian ka na ng buhay para hindi ka na umulit o hindi ka na pamarisan ng iba. Pwede niyang gawin yan. Okay? Pero, ang tinitingnan kasi natin dito, yung pagtutuwid ng Diyos sa atin. Kapag nandun tayo sa baluktot na daan, sa baluktot na landasin. Pero kung nasa tama naman, okay naman lahat ng ginagawa mo. Minsan may naliliko ka, tatapikin ka ng Panginoon. Iko-correct ka niya. Kasi ganun po ang magmahal ang tunay na magulang. Pinaparanas yung pagtatama upang mapabuti. Kung inisip mo naman, wala naman ako nagawang mali. Wala naman ako nagawang masama. Bakit ako parang pinarurusahan ng Diyos? Kapatid, tandaan po natin, kung alam mo na wala kang ginagawang masama, alam mong wala kang ginagawang mali, pero nakakaramdam ka na parang pinapalo ka ng Diyos, ano kaya yun? Parusa kaya sa akin yun sa mga naging kasalanan ko nung araw? Hindi. Maaaring pagsubok yan na ginagamit ng Panginoon upang matuto ka, upang mas lalo kang dumepende sa Kanya. Pwede niyang ipahintulot yan. Pero kasi kung buhay mo, alam mo, wala kang ginagawang mali, pwede niya pa rin paranasin tayo ng mga masasakit na pangyayari. Pwede yun. No? Pero kung halimbawa, wala ka namang ginagawang mali, naging matuwid ka naman, naging matapat ka naman, tapos bigla kang nagkaroon ng malubhang sakit. Pagkatapos yung mag-usap ng doktor mo, malubhang sakit, wala naman ako nagawang mali. Oo nga, wala kang nagawang mali. Hindi naman sinasabing kumot nagkaroon ka ng karamdaman, pinapalo ka na ng Panginoon. Hindi naman. Minsan, tinitingnan niya kung gaano kang nagtitiwala sa Kanya. At maaari ring gamitin ng Panginoon niya na kasangkapan upang lalo kang maging dependent sa Kanya. Mas lalo mong i-acknowledge sa buhay mo yung kapangyarihan niya. Hindi na po punishment yung mga nangyayari sa atin. Bakit? Kasi po yung punishment na nararapat sa atin, binayaran na po ni Jesus Christ doon sa cross. Trials po yung nangyayari sa atin, mga pagsubok. Yung punishment, bayad na po doon sa cross 2,000 years ago. Ang ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay para sa kabayaran ng kasalanan ng tao, past, present, and future. Yun yung punishment na dapat sa atin, pero napunta kay Jesus Christ. Yung nangyayari sa buhay mo sa araw-araw,
correction yan. Or discipline yan. Okay? Napakalaki po ng kaibahan ng correction at discipline sa punishment. Hindi na po tayo pang punishment kung meron na tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung tunay na po tayong nanalig sa ating Panginoong Hesus, na sapat yung kanyang ginawang pagtubos at pagbabayad para tayo ay maligtas. Tandaan po natin, alang-alang sa atin na tayo mga makasalanan, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa cross, namatay siya doon, inilibing, at after 3 days, siya ay muling nabuhay. Kaya po yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, pinananaligan, ay Diyos na buhay. Yan po ang nagmamahal sa atin, ang ating Ama na nasa langit.